Magandang gabi po. Maya pabengi, mga kabalin, na ibang rabim, mga kabsat, masanto silabi, mga Pangasinense. Maayong gabi sa mga taga Cebu, Negros Oriental, sa Dumaguete, sa Siquijor, sa Bohol, ug sa Southern Leyte. Maupay nga gabi sa mga waray-waray, sa Leyte, Samar, ag Biliran. Maayong gabi sa mga Negros Occidental, Panay. Mayad nga gabi sa mga Kraya. Marjaw nga duyom sa mga Surigao nun. Tapos sa Marayaw dum sa mga Tausog. O sige ha, bago tayo magsimula, kukuha muna ako ng mainom. Mama, hold your this. Mia, hold your this. Okay. Boses ng apo ko. Okay? Ito pong ating pag-usapan. Saan ba papupunta itong ano bang target nitong yung impeachment na reklamo laban kay Sara? Okay. Ang aking theory po rito ay labag po sa batas, labag sa desisyon ng Supreme Court, pero sa ibang topic yan. At kung may pera labang ako, kaya tulungan niyo ako. Magsasampa ako. Pagdating ko galing dito Mindanao, pabating ko Maynila, magsasampa po ako ng reklamo sa pagpapatigil ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sapagkat po, dapat ang bilang ng isang taon ay magsimula sa araw ng tinanggap nila desisyon ng Supreme Court sa lahat po ng motions for reconsideration na pagbabasura. Pagkatapos, yan lang po ang topic natin. So, basihan natin kung ano mga sinasabi ni Sara at ang sabi niya ay para lang gusto maging presidente si Risa Hontiveros. Wala nang iba. At syempre, yan ang target nila. Tapos yung mga tumutulong sa kanya, si Trillanes, nag-hope na mababawi pa niya yung kanyang stature at marami pang bubuto sa kanya. Ang problema lang, mas malamang na wala nang bubuto sa kanya. Hanggang dyan na lang. Sa Caloocan nga, talo siya eh. Tapos si Lila de Lima, ganun din na nag-hope siya makabalik sa pagkasenador. Kaya tumutulong din siya dyan. Pumirma pa nga siya sa impeachment laban kay Sara. Yung iba pa, marami pang iba gusto diyan sumikat. May balak na tumakbo. So anyway, yun lamang ang topic natin. Pero overall, ipaliwanag ko lang konti kung bakit wala nang silbing impeachment laban kay Sara, pero sa punto de vista na tamang pagpapatakbo. Halimbawa, ipapasa ng mga congressmen, hindi gagaya ng ginawa ng congressmen, binasura kagad yung kaso ni Bongbong na hindi naman dapat ibasura kasi sufficient naman sa substance. Pero ginawa ng mga congressmen ay nilabag nila ang kanilang trabaho sa ilalim ng House Impeachment Rule na procedure na nag-uutos paano ipapatupad. At eventually, nilabag din nila yung Constitution. So nevertheless, let us focus on Sara Duterte's impeachment. So ito po, pakinggan muna natin si Sara Duterte sa kanyang sinasabi. At saka makikita mo diyan yung speech ni Risa Hontiveros na gusto maging presidente. Kakadiri naman si Risa Hontiveros. Kakadiri talaga.
President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nang susunod na mangyayari ngayong na-transmit na reklamo? Yes, Jiggy, ngayon nga na-refer na nga dito sa tanggapan ni Speaker Bogie D, itong mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Justice Member at Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ay inaasahang may sasalang na ito sa Order of Business ng Kamara sa plenaryo. Simula po yan sa Lunes, February 9. Merong 10 session days. Itong si Speaker Bogie D na maisama nga yung reklamo sa Order of Business at 3 session days naman po para ma-refer ito sa House Committee on Justice. Kumpiyansa po yung endorser ng ikalawang complaint na si ML Party List Representative Leila de Lima na lulusot yung kanilang reklamo doon sa sufficiency in form and substance. Nanindigan siyang may recital of facts at malinaw po yung mga impeachable offense na nilatag nila doon sa reklamo. 5 grounds for impeachment yung kanilang inihain. Dito nga yan yung culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Napakalakas nga daw yung kanilang reklamo na inihain, lalo na yung pagbanta ni VP Sara sa buhay nga ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman de Lima. Saan ka ba man makakita ng bansa na meron ganyan occupying the second highest official position in government ay nagbabanta openly, kitang-kita. This is actually high crime and betrayal of public trust. Jiggy, bukod nga dun sa pagbanta ng BC, nakasaad din sa reklamo yung misuse at abuse dun nga sa paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd. Naka-attach din daw sa kanilang reklamo yung audit findings, gayon din yung mga lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government kung paanong nameke umano ng mga pangalan na benepisyaryo ng Conti funds sa acknowledgement receipts. Dito nga rin doon sa pagdinig lumabas yung mga pangalan ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho, Jay Camote at iba pa. Git nga ni de Lima kahit pa going system yung pagkilates ng sufficiency substance doon sa katulad na ginawa doon kay PBBM nung nakaraang linggo ngayong linggo sigurado raw lulusot yung kanilang reklamo dahil solid yung kanilang mga ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Kahit nga po ang gamitin na naman nilang mga batayan katulad nung ginamit nila doon sa second sa 2 complaints against the PBBM ay papasa pa rin. Even we don't agree na kailangan nilang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence. Kasi nga, lagi ko pong inuulit noon during the hearings ng dalawang complaint against PBBM, ang kailangan lang allegational sufficiency. At Marian, may naririnig ka pa ba diyang hahabol para mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Yes, Jiggy, sa Lunes, February 9 po, inaasahang may ikatlong grupo na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. At ayon nga kay Congressman Ridon, hindi rin inaalis yung posibilidad na maaaring may maghain pa ng reklamo mula doon sa 1/3 o higit 105 na mga kongresista. Yan po yung fast track mode. Pero nagpaalala itong si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na dapat po isaalang-alang yung desisyon ng Korte Suprema kung saan nga nilatag nito yung mga panuntunan kung paano yung gagawin kung yung fast track mode yung tatahakin. Umaasa rin siyang maglalabas na ng amended rules on impeachment. Ito ang House Committee on Rules para magabayan yung mga kongresista. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Congresswoman Luis. I am certain that the Committee on Rules will find ways to reconcile both the decision and the resolution of the Supreme Court on one hand and the independence of the House of Representatives with respect to the exclusivity of its authority to initiate all impeachment cases. Papalpak na naman kayo
Jiggy, sa ilalim nga ng desisyon ng Korte Suprema, inilatag nito yung requirements na kahit pa 1/3 o fast track mode nga yung tinahak na ruta o rekta na dapat sa Senado yung trial, alinsunod po yan sa Constitution, kakailanganin na ngayon dapat na magbigay ng notice yung respondent at ini-impeach na opisyal. Dapat din mabigyan din ng pagkakataon na itong respondent na mag-file ng kanyang answer o sagot doon sa reklamo. Dapat din mag-attach nga ng mga ebidensya sa reklamo at dapat mabigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista. Jiggy. At Marian, kaugnay ng impeachment complaints laban kay PBBM, totally, paano to? Patay na ba ito talaga? Okay. Dapat agad. Hindi pa Jiggy, pero ayon kay House Justice Chair Luis Ro, kasalukuyan na nga nilang ginagawa ngayon yung committee report na binasura na nila yung mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ngang ideklara itong insufficient in substance. Itatransmit nila ito sa plenaryo pero maaari pa raw ito mabaligtad kung pagbobotohan ng 1/3 ng mga kongresista at saka lang nga ito ibabalik sa kanilang komite para gumawa ng articles of impeachment. Pero duda itong si Congresswoman Leila De Lima na mababaligtad pa ito. Samantala ay naman kay Senate President Tito Soto naghahanda na rin sila sakaling ang may ma-transmit sa kanilang impeachment complaint, reklamo man yan para kay PBBM o VP Sara. Pakinggan natin itong pahayag ni SP Soto. I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. And then most probably I would suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan yan as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public. And Yan muna ang latest sa Kongreso. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang Okay, yan yung sinasabi nila. So, ngayon, balikan natin yung sinasabi naman sinasabi ni De Lima. Sabi niya allegation lang daw ang tinatawag na mag-allege lang sa pagreklamo. Pag naisabi na lahat ng mga elemento ay pasok na. Pero bakit hindi nila ginawa kay PBBM yan ang reklamo na makabayan at ni Attorney Andre Jesus laban kay BBM ay pinayagan niya na tumalon na hindi lang allegation na lang nangyari kundi hinanapan pa ng ebidensya which is very wrong. Hindi natin bakit naging double standard itong mangyari ito gustong gagawin ni De Lima. So ibig sabihin talaga gusto talaga nila na maging presidente si Risa Hontiveros. Kaya lang kadiri maging presidente yan, wala namang substance kung magsalita. Wala ring competence, walang aggressiveness. So tingnan natin, pakinggan mo yung sinasabi ni De Lima. Ang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence kasi nga lagi ko pong inuulit cursory perusal against the PBBM ay papasa pa rin. Even we don't agree na kailangan nilang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence kasi nga lagi ko pong inuulit noon during the hearings ng dalawang complaint against PBBM ang kailangan lang allegational sufficiency nila. So ano mangyari ngayon yan? Which is ang nangyari, hinayaan pa nila. Baka hayaan na naman na ganun din kung ang ginawa kay BBM, hinanapan ng ebidensya bawat aligasyon na dapat hindi ginawa. Kasi yan po ang nakasulat sa batas ng impeachment court. Ang impeachment rules. Pero baka pagdating naman kay Sara, ganun ang gagawin nila.
na titingnan lang akusasyon. Pero kay BBM, tiningnan ang akusasyon, hinanapan pa ng ebidensya. Mama, spider! Spider, mama! Mama! Mami! Okay, so ganun ang ano nila, no? Asan ba yung Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment o pang-aab. Okay, dito naman tayo ngayon sa kasunod. Kung harassment 'yon, ang titingnan natin in cursory lamang. Kung papasar ba, ang una mga sinabi nila doon na akusasyon kay Sara ay yung tinatawag na plot to kill Marcos. Pakinggan ninyo, ito po yung akusasyon at saka yung pabibigyan ng envelope. Tingnan natin kung talaga may katuturan. Kayo na maghusga kung may katuturan. Ito po ay aking binlog na i-play ko lang ulit ang aking dating vlog. Kay Dinches pala to. Okay. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na ka. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano, magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo, i-om-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo na At nilipat, pinalit nila yung Pico ngayon. ang Pogo mo. May nagsasabi pa. Yung Pico ngayon, yan po yung mga Bingo Plus na may nanalo na taga-Tarlac na hindi binayaran 397 million at marami pa ibang nananalo. Yan po ay mga bata nila ni BBM ngayon. Ang isa sa may-ari niyan ay si Albi Benitez at saka si Tangkon yung may-ari ng STI. Tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko. Ang masakit sa akin, maalis naman ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang bubo sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, walang buboto sa iyo. Masakit. Hindi ko Kagagano, masakit talaga yung Martin yan. Iyak talaga si Martin Romualdez. Hindi ito kasama sa kanyang ganito, hindi ito kasama sa impeachment. alam ko mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, one-one. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may emedit ako. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko,
certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay niyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, Tingnan mo na, ito naman yung kanina envelope. Sa envelope, klaro sinabi niya, galing kay Lisa Marcos, galing kay Kukak. Ngayon, ito naman, yung tungkol naman sa plot to kill murder. pag pinatay ako, Plot to kill murder. patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Oh, yan ha. Napakinggan nyo yan, alalisay nyo. Isa yan sa kinaso sa kanya, yung kaso na impeachment. Ano sa tingin nyo yan? Sa tingin nyo ba yan, papasa yan sa tinatag na akusasyon na plotting to kill the president? Will it pass as an accusation of plotting to commit the crime of murder against the president? Kumbaga, papasok yan sa high crimes na ground ng impeachment. Let us be honest. Let us not say that kung papasa na dahil galit ka lang kay Duterte. Let us, I want to solicit to you kung ano, pakilagay nyo sa comment section, babasahin ko po yung inyong analysis. Magiging fair tayo dito. So, ano sa tingin nyo? Huwag kayong mag-alala. At i-play ko natin, mag-discuss tayo dito sa isyong ito na Ako ma'am, pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mamatay sila. And then he said yes. Ang ina ninyong lahat, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written in anyway, ano na yan, no? Na ipalabas na natin. So, let us remove it now. Let us be realistic. Let us go to reality. Kung ang sinabi nila, sinama nila ang crime, plot to kill, murder, high crime daw yun. Wala pong crime to commit murder doon. Kasi may kondisyon at wala pang naisulat na batas sa ating libro na yung magpapatay na may kondisyon at pinatay mo kung mamamatay ka, hindi po krimen yan. And besides, mangyayari lang yan kung papatayin nila si Sarah. At kung patayin ni Sarah, paano ikukulong ang patay? Kaya kabubuhan yan. Mga abogado na mga bubo. Kabubuhan talaga. Sabihin pa si Dean Mel Santa Maria, ay Dean ka na nga eh. Bakit mo pa ididiin? Binababa mo yung uri mo. There is such thing as a crime as that. Isa pa, hindi naman siya mamatay kung hindi napatayin si Sarah. That's it. O yung sa mga envelope, paano magiging crime ng envelope? Galing pala kay Lisa. Pag nag-trial yan, ipakita lang ni Sarah yung kanyang na-record na video. Tapos ng istorya. Ano pag ibang akusasyon nila? Yung confidential fund. The fact na Mary Grispiatos, akala ninyo binulsa na, ano naman kabubuhan naman? Alam nyo naman na confidential o secret funds, kaya nga alias ang pinapangalan. Hindi nyo ba natanong si Bongbong Marcos sa 4 billion, 625 billion ng confidential fund niya kung paano siya nagre-resibo?
At besides, ang gumawa ng resibo sa confidential fund ni Sara ay mga military officers. Si Colonel Dennis Nolasco saka si Colonel Raymond Dante La Chica. All what she did was to sign it as the head of the office. Ano pang ibang akusasyon? Yung hindi dumating sa pag-imbita sa Kongreso, karapatan niya yun na hindi siya dadalo. Hindi mo siya makanyan. That is not even because from the start nang hinalal siya ng tao na kasama sa tiwala na binigay sa kanya ay yung manindigan siya sa pananakot ng mga congressmen. Kaya walang betrayal of public trust doon. Ano pa? Bribery, inulit ko, hindi naman bribery yun kasi wala naman siyang intention mang-bribe. Kundi pinabigay lang ni Lisa yun. Ano pa? Yung may akusasyon na may confidential fund daw siya nung sa Davao City Mayor siya. Tahasang sinabi na ng Supreme Court na hindi pwede na yung mga acts committed when she was not yet the Vice President. So para maklaro, basahin natin po yung utos ng Supreme Court ayon po sa press briefer na ginawa ng spokesperson ng Supreme Court. Basahin natin para malaman nyo na hindi po kasama ang mga nagawa sa panahon na hindi pa sa Vice President. Ito po. So nakita nyo, yan po yung Office of the Spokesman na tingnan nyo. Press briefer. Ito ba yun? Hindi ito. Hindi ito. Press briefer. January 29 pa lang decision lumabas. So yan po, press briefer. Office of the Spokesperson. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. It affirmed, so the court clarified as follows. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a session. Second, the court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5, when, number 1, a properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. So pag na-refer ay ano na yan, bar na. Next, a properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House of Representatives within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 calendar session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution, or C, no articles of impeachment are transmitted to the Senate
before the House of Representatives adjourned Senate. So kung mag-adjourn Senate, hindi na pwede i-submit. Kasi ang ginawa lang, February 5, 2025, nirefer nila, pinag-adjourn Senate na sila. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of the Congress. So ibig sabihin, yung sinimulan sa 19th Congress, hindi na pwede sasaluin sa next Congress, sa 20th Congress, which is today, 20th Congress. Third, the court affirmed that the power of the House of Representatives to promulgate its own rules of impeachment. Tapos, in view of the current wordings of Section 2 of the Rules of Impeachment as crafted, promulgated by the House of Representatives in its 19th and 20th Congress, the House may optionally, again, optional na lang sa kanila kung i-hearing pa nila sa kasakaling pinirmahan ng 1/3. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in an impeachment complaint exists and that every member of the House has been given a copy of the complaint as well as the evidence supporting it. And to respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. The court observed that there is a fundamental difference between the first and the second modes of initiating impeachment complaints. Thus, Article 11, subsection 2 and 3 cover the first mode. Article 11, subsection 3, subsection 4 covers the second mode. In the first mode, as contemplated under subsection 2 and 3, impeachment is initiated through regular and deliberative process in the House of Representatives. A verified complaint may be filed either by a member of the House or by a private citizen with the endorsement of a member. Upon filing, the complaint is referred to the House. Next is, fourth, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process if it stated that the phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. It must be accorded reasonable flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing. Okay? However, one, the grounds invoked in the nomination are those contained. Okay? Fifth, ito, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted that all the motions which pleadings filed by individuals who were not parties to the case, the resolution is immediately executory upon digital serviceable copies. Saan ba yun? Mommy? Mommy? Tingnan natin ang decision. Ito, resolution. Ito para klaro. Sinulat ito ni Marvick Lunen. First, the impeachment process is primarily a legal, political, and constitutional procedure
It is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause, and the right to speedy disposition of cases applies to the entire impeachment process. However, the application of the due process clause in the initiation stage of the impeachment clause is sui generis. Second, given the nature of the offices of an institution subject to impeachment, the effect of the impeachment on the independence of the constitutional departments and organs and its status as a constitutional process and our power under Article 8, Section 1 of the Constitution, constitutional issues involving impeachment proceedings may, in proper cases, be subject to judicial review. The court does not determine when, who, and whether an impeachable officer may be removed, disqualified from political office. It only has the duty to construe the process in proper cases and its limitations as mandated by the Constitution. Third, Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution requires that a verified complaint must be immediately put in the order of business within 10 session days from its endorsement. A session day only for purposes of this constitutional provision means a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. Neither does House of Representatives have any discretion except to refer these matters to the proper committee within 3 session days. The House may opt to consolidate all properly commence and endorse impeachment complaints. We are aware that for legislative purposes, a session day follows the interpretation of the House, which is not equivalent to a calendar day. It is period that starts from a call to order until the session is adjourned, regardless of the passage of time. However, for initiation stage of impeachment, which is a constitutional process, a session day is calendar day in which the House holds a session. Tapos, fourth, a complaint based on the first mode. Okay? For this purpose, we reiterate and amplify Gutierrez versus House of Representatives. We clarify that in case of multiple complaints, the Constitution does not require any priority between the first and second modes of initiation impeachment complaints. The process of gathering support for impeachment complaints under the second mode is not constitutionally prohibited even while the House is considering complaints filed under the first mode. However, the second mode of impeachment will be barred under Article 11, Section 3.5 if there are pending complaints under the first mode that violate the periods mandated in the Constitution. Sixth, the House of Representatives has the prerogative to determine that the requirements of the second mode is of initiating a complaint under Article 11, Section 3.4 that is properly verified, accompanied by evidence, and endorsed by at least 1/3 of all its members have been met. This process can be done by the plenary of the House of Representatives or through the verification of the appropriate committee prior to the endorsement of majority floor leader, or is provided in the rules for transmittal in plenary session, or any other alternative means at the discretion of the House of Representatives. To be consistent with the Constitution, when the House opts to refer a complaint under the second mode, it is only for the following purposes: to ensure that the endorsement. Okay, next is 7. Article 3.4 does not exist in isolation of the other provisions. Therefore, it is subject to the requirement of due process. 8. In the fairness of non-arbitrariness principles of due process for the second mode, require that the draft articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence. The evidence should meet the quantum of proof determined by the House of Representatives. Okay. Masyadong mahaba ang decision.
Anyway, hanggang dyan na muna na tayo. Masyadong mahaba. At 39 minutes na tayo, 40 minutes. Pagbagitin ko lang pangalan ng nag-comment at wala na akong time mag-comment. Si Stong. Tapos si Mardy Infante Indelible. Tapos si Galaxy. Tapos si Gabriel Lopez. Tapos si Maria Victoria Sanchez. Tapos, nakasulat ng Chinese, hindi ko mabasa. Oh. Tapos, si Gabriel Lopez, si Pyra Lucas, tapos, dapat sana palitan nyo ng pangalan nyo ng Filipino name. Hindi ko mabasa. Tapos, si Virgie Piquero, si Guillermo Ramirez, si Roger Sumapang, Heber Hermosa, galit sa akin ito, Estong, Edwin Gonzalez, Yaismin, tapos sino pang Raymondo Rebucas, Virgie Piquero, no? Si Algin Wapu, sino pa? Si Kai Kumaro, si Jonalim Becerra, sino pa? So, yan lang mo. Hanggang dyan na muna tayo. Sa sunod naman tayo mag-vlog.